kay San Antonio. So, dito tayo sumakay ng bus. Nakarating na tayo dito sa Rolyo Likha at iba pa handicrafts. Ito siya. From Buendia Station, Hilpuyat Station na LRT, sumakay ako ng bus, LLI bus, na Santa Cruz. Dadaan siya dito sa Pila, Laguna. Ang binayaran ko ay 190 pesos. So, madali siyang makita kasi nandito siya sa highway. Yan. Itong shop na to, kilala siya for handicrafts na gawa sa mga recycled materials like mga coconut shells, coconut shells, ganyan, tapos mga ratan, tapos mga kawayan, yan. Medyo wala lang daw kuryente kanina, pero nagawan daw ng paraan. Take tayo ng videos nung magaganda niyang ito. Ayan, dahil holidays, meron din siyang mga ganito. Makikita nyo naman, parang bawat sulok nito, itong shop na to, merong art na naka-display. Diba? Ayan. Walang sinasayang. Oh. Pati walis, pwede palang pan-display. Oh. Oh. Ayun, oh, malalaking sombrero, pwede palang pan-display. So nice, 'di ba? Napakaganda dito. Matutuwa kayo. Iba-iba. Kasi ito, meron din dito wall art. Nandito tayo ngayon sa parang pinaka-office ni Sir Renel. Iwo-walk through niya tayo sa kanyang napakaraming mga awards. Ayan, sir. Ano ba tong mga awards natin dito? Ito naman mga certification na nag-training tayo sa kanila ng mga bamboo handicrafts sa Maragondon, Cavite. Okay, so tayo po ay nagtuturo ng mga handicraft, iba-iba mga raw materials, from water lily, from tiger grass, coconut. Yan. Bali, kumbaga, nagtuturo ka, pero nag-aaral ka din. Yes naman, kailangan talaga natin mag-aral, magdagdag ng bagong kaalaman para may sure na naman natin yan sa ating mga kababayan na kailangan din ng mga ganong skills na meron. Ito naman ay shield ng ating Likhang Laguna, ating provincial. So, and these are best sustainable product processes natin. So, na-recognize naman tayo ng ating provincial natin. Okay, this one that was 2021, kami yung isa sa mga the winner ng Productivity Olympics
in the new normal kasi that was pandemic 2021 Okay. na Adindole. And katatapos lang natin yung ating best dress boot sa ating Coconut Philippines. At yung ating katatapos lang din natin ng ating bagong Pilipinas, Christmas Village, isa sa mga best dress boot din. Dito. Best is sustainable because marami tayong mga sustainable materials, mga water lily, coconut. Top 3 most creative. Ito naman yung ating nakaka-local from the Philippine store. Okay. Nakaka-Undan Award. Ang ganda. So, malaking bagay, nakaka-inspired kapag meron kang mga recognition, certificate na nakukuha natin mula sa kanila. Saan natin nakuha yung name na Rolyo Likha? Ang Rolyo Likha po ay nagsimula sa dyaryo. Kaya siya naging Rolyo dahil niro-roll yung papel. So, nag-start yan, that was 1999 nung ako ay high school graduation day. Tapos nakita ko yung dyaryo, para bang sinubukan ko lang siyang gumawa ng isang roll yung papel until na ginawa ko siyang pencil holder. So since after ng year 1999, so tumigil ako ng 1 year. And then because of the financial problem, so yung buong taon na yung ginawa kong productive. So gumawa ko ng mga pencil holders, mga products from the newspaper. So naging hobby ko na at the same time, parang stress reliever ko na rin at the same time. So nung ako'y nag-aaral ng college, that was 2000, yung mga pencil holder, yung dala-dala ko sa eskwelahan. Tapos mga kapwa ko estudyante, yung mga taong nakakita ng mga produkto namin, nagtanong kung saan nabibili, paano bumili, at magkano yung isa. Doon nag-start ako magbenta ng mga produkto na mula sa Rolyo papel. Kaya siya naging Rolyo Likha di Handicraft because I love different natural materials like mga dahon ng saging, mga parts ng ating coconut tree, mga dahon ng rambutan, dahon ng langka. Ginagamit ko yan sa mga crafts ko during that time. Kaya siya, marami mga raw materials ang nagagamit natin. Sino nagturo sa inyo, sir, ng ganong creativity? Ang creativity actually ay ibig sabihin natin na given in kasi I'm architectural student graduate. Architectural drafting design. So yung creativity ko sa paggawa ng mga bahay, ng mga skill model, ni-apply ko dito sa mga crafts. Then, syempre, hindi naman tayo, sabi natin na magaling talaga tayo. And through the product development and innovation from the seminar natin DTI, mas lalo lumawak yung ating kaalaman sa paghawak ng mga water lily materials o iba't ibang mga materials natin. At kung paano siya bibigyan ng magandang design, at the same time, kung paano siya malalagyan ng magandang application na magiging maganda sa mata natin mga customers natin. Ano po ito? Ay, yan po ay paggawa pero nakalimutan ko anong ibig sabihin na. Anong materials po? Water lily po and abaca. Water lily. That's also the water lily. Yan 100% water lily. Pati yung kulay niya ay water lily din pero niluluto namin yan. Paano pong niluluto? Niluluto through a commercial dye. At ito naman yung dyaryo ko. Okay. Ayan, yan yung dyaryo kaya siya ni-roll yung papel, rolled paper. Combination natin ng Hawaiian. And then another one is bagaybay na niyog. Yan. So lahat mga waste materials ika nga may pera sa basura. Ito po. Yan po mga wood from our MS-7010. Collaboration na din ng partnership natin. Sa water lily and coconut material. Coconut po ito? Yes po. Actually that's a coaster. Pero dahil marami tayong coaster, ginawa natin siya design sa golden. Okay. Ito po. Yan na po ay kawayan. Yung kawayan na yan ay tinuro natin yan sa Busuanga, Palawan. Okay. So dahil gumagawa sila ng mga ganyang view and design, so ginawa natin siyang wall decor. Para sa part of the product development, para may idea sila na pwede pa lang gawin wall decor yung kanilang mga mat na ginagawa. Ito po. Yan po ay actually 4 na materials yan from the water lily.
So kaya iba-iba yung color niya because yan yung natural color ng lahat ng mga materials na meron dyan. So meron tayo ditong ito water lily. And the other one sa baka. Meron tayong bangkuan, seagrass. Meron tayong abaka, bakbak. Yan. Kaya iba-iba yung color niya. Sobrang ganda ng color. Ito po medyo parang toasted yung kulay. That's a abaka. Baka. This one is a seagrass or bangkuan. Opo. Ang laki nito, sir. Yes, 4x4 feet. 4 by 4 feet. Ilang abaka at ilang seagrass ang ilang araw po tinapos to? Yan po ay kaya tapusin ng halos 2 linggo. 4 na tao kasi iba yung gumagawa ng lubid, iba yung gumagawa ng board, iba nag-design, then iba yung naglalaban din. Pero, bakit po siya shiny? Meron na siyang application ng varnish. Okay. May mga client naman na yung may varnish, okay lang din naman. Hindi po ba inaamag to? Hindi naman. Ang maganda naman kasi sa water lily, sa ibang mga material, madali siya linisin. Oo. As long as alam natin pa paano siya linisin, gamit yung brush lang or scoba, so babalik na siya sa dati niyang color. Ito naman po, ang Yan ganda. naman po ay water lily and kawayan. So mga waste materials na yan ng kawayan. Waste materials ng kawayan to? Ito po yung water lily. Yes po, water lily. Ito po Tapos siya yung kawayan. Mosaic ng kawayan. 2 weeks din po yan. Halos pwede siya ng 1 week. Kaya na siya. Ito po. Ito po, kinulayan niya din po. Yes po, yung may color na yan, yun yung water lily natin. And yung maputi, that's a baka. Okay. That's our coconut shells. Yan mga baon ng ano. And then this one naman is coconut. Tapos yung mga kulay, yun naman yung coco peat. So pwedeng gamitin yung coco peat as an handicraft. Hindi lang siya pang soil, pang garden soil, but also for crops and pwede. Okay, pero paano pinatigas? Meron siyang adhesive solution na ginagamit. Ang galing mo. Yan daw may kulay, coco peat. Yeah. Diba? Akala natin pang plantita lang. Okay. Ito rin po, coconut din. Coconut lang po yan. Yeah. Coconut shell. Yes. Paano po naging maputi? Kinulayan ko siya, pininturahan. So, pwede ka Isa-isa. pinturahan yung ating mga coconut. So, hindi lang tayo magpo-focus lang doon sa color niya. But pwede siyang i-enhance, pwede siyang mas mapaganda pa lalo. Lalo na sa mga may hilig mag-paint. Ito po. Yan naman po ay nito from Marinduque. Neat. Kasi nagturo ko doon sa Bintakay. And then yung mga abaka, combination ng abaka and yung saga-saga. Yung saga-saga, ito yung buto niya. I collect almost 6 years bago mapuno ang isang bote kasi very rare na yan. Ito yung saga-saga na kulay pula at then kulay itim. Ang tawag ng iba ay matampusa. So, nag-collect ka, nasa isip mo na ba yun? Nagagawa ka ng ganito? Kaya ka nag-collect ng ano? Mga buto na yun? Yung mga buto na nakikita natin, mga natural seeds, ay pag nakita natin, nahawakan natin, so ibig sabihin, meron siyang potential, meron siyang possibility na pwede mo siyang prop. Is either gawin mo siyang accessories, gawin mo siyang wall home furnishing, or gamitin sa bag, so pwede siyang gamitin. Depende lang kung paano mo siya i-execute. Kasi hindi naman lahat ng raw materials po pwede. Actually pwede, pero kailangan mo siya ng tinatawag natin yung secondary raw materials. Kasi nung nag-start ako sa Jadium, nakita ko yung habang ako kumakain sa isang canteen, medyo matagal yung yung serve nila. So yung pinaglaruan ko yung tissue paper. Yung tissue paper pag nabasa, madali siya matunaw. Pero dahil ginawa mo siyang lubid yung tissue paper, so pwede kang gumawa ng iba't ibang product from tissue paper. So tumitibay yung kanyang yung raw materials because meron ka ng secondary raw material execution. Ito po, ano po ito? This one, mahogany leaves. Ito naman coco peat, 100% coco peat siya. So, parang lahat yan nasa imagination mo. Yan. Okay. Para siyang
Parang globe? Parang mapa ng ano? Actually, dagat, and then ito yung mga bundok. Oo. Parang ganda So, lahat yan ay kokopit. Wow. Okay. So, iba yung texture niya. So, matibay. So, hindi siya Oo. Kasi meron akong sako-sako dyan na, ng kokopit na dapat ay ilalagay ko sa halaman. So, hindi ko na siya nagawa sa halaman. Ginawa ko na siyang handicrafts. Ito po, yung mahogany. Yes po, daw ng mahogany. Dahil marami tayong mahogany dito. Yan. Ilang years na po ito? Ito po ay para mga 7 years na. 7 years na to. Tagal na yan. Sorry pero Yes, sir. walang bumili? Meron na. Iyan na may mga collection ko na hindi ko pa siya. Ay, bawal to Bawal magagawa din na panibago. Bawal to ibenta. Pwede naman. Ay, Kasi yung magkakaluunahan na namin yan. so yun, talagang ano yun nung dahon? Ayan ay ano yan. Part din siya pero dahil medyo matagal na yan, si client laging kinukuha, hinahawakan, binababa yan. Pero dahil tayo gumagawa, pwede mo siyang i-repair. Yan may painting. It's a water lily yan. That was 2017. Ito rin pala yun, yung Yeah. mahogany. Ito naman, dahon ng saging. Medyo ano lang siya, hindi pala siya nalilinis, pero dahon siya ng saging. Talaga ba? Ang galing ah. Ang ganda. Okay. Ang ganda. Ito po. Ayan, may acrylic. So, may ligaw mag-paint. Ayan. 2020. So, acrylic paint on canvas. Pero sometimes yung acrylic paint ko na, kino-combine ko na siya ng mga materials ng water lily. Kaya yung iba wala na. Okay. Na sold out na. Ito rin, no, meron siyang mga shells. So, sa bao. Yan po yung mga coconut shells na cortina. Tapos pwede mo siya gawing chime. Oh. Ilagay mo sa may garden. At yan, syempre, ang mga ladies, ang gusto, mga bags. Water. Ayan. Mga water lily. Tapos may mga colored. Kinulayan natin siya. So yung mga gusto ng mga walang lining, pwede naman tayo maglagay ng lining kung gusto nila. Bakit nilalagyan ng lining? Yung mga client natin gusto nila may bulsa or security natin. Tapos ito naman, combination natin ng Abra fabric, handwoven fabric from Abra. Okay. Pero kung wala tayong lining, okay lang. Okay Tatagal lang ba naman yung din. bag? Mas prepare din ang mga balikbayan na mga foreign buyer natin, yung mga plain lang, walang lining. Ah, talaga po. Ay, may ano ng Pilipinas. Saan po gawa yan? Yung Ito flag pong, ng Philippines. Ginawa rin namin para doon sa ating mga na hindi marunong mag-weave, so sila yung nagkakabitnan. It's a bag tie. It's a bag tie or bag charm. Pwede siyang ilagay sa any bag. Okay. That's a replica lang nating Philippine flag. Ito po, ano to? Yan naman po ay bag na made of kawayan. Actually, that's a planter. Tapos ngayon pwede siyang gawing bag. Okay. Ito po. Ito naman pinaka-latest din namin yan. Yung sa laundry basket na mula sa mga upcycling, mga cutouts na mga fabric, mga handwoven na mat. Okay. Para hindi natatapon. So ginagamit pa rin namin siya into a bag ala a wall decor, the same time laundry basket. Ang maganda dito sa laundry basket na ito, pwede mo siya i-fold. Kung halimbawa dadali mo siya sa ibang bansa, Okay. po-fold mo lang siya dyan. And then pwede mo siyang ilagay sa maleta mo para hindi masyadong bulky. Hindi siya masisira, sir. Hindi naman siya masisira kasi ano yan. Nakatahi yung lahat ng ating mga dugtungan natin, yung goma natin. Oo. Then babalik na siya sa dati niyang forma. Yung And also washable. Oo, so. Yung ilalim niya, ano po ito? Ito ay leatherette lang. Leatherette. Okay.
Ito po mukhang tambol. Yan po ay upuan po yan. Tapos made of pandan. So ito naman gumagawa sa atin yung mga weavers natin from Cabinti, Laguna. So sila yung gumagawa ng mga pandan. So tayo naman ang nagde-develop ng produkto. So ito naman ay pwede mo siya gawing upuan pagka nasa flooring. Yan. Pero since na elevated siya, mas maganda elevated para doon sa mga medyo para hindi nahihirapan na umupo sa floor. Matigas ito. Yeah? Matigas po. Yes po. Lahat po ng mga waste materials din ng mga pandan, dyan po siya nilalagay. Ah, astig. Okay. Ito rin po, parang yung kuna ng baby. Yes, okay. Magkano yan? Ito 1,005 because meron na siyang meron na siyang lining. Pero 1,000. Ano po yan? Aratan material. Picnic. Tapos pwede mo na siyang kulayan kung gusto natin kulayan. Picnic basket. Ganun. O pang forma din. Pwede mo rin pang forma. Pwede po. Okay. Ito po. Ito naman ay, ang material naman ito ay tikog from Samar. So bumibili tayo ng raw materials nila, then ginagawa natin siya mga bagong products. Tikog. Tapos lalagyan na siya ng painting or mga accessories. Pero pwedeng pang forma din yan. Yes, eh, pwede. ng mga ladies. Ito yung mga bago latest namin na collection din. This one. It's made of rattan. Actually, that's wicker. Yan. Medyo kikay ang dating. Fashionista, fashionable. Any color pwede naman. Ang ganda. Kayo din po yung nag-iisip ng kulay. Yes po. Ang ganda. Ito ganito rin. Rattan din. Yan naman po ay bangkuan. Ano po yung bangkuan? Ang bangkuan po ay seagrass. Oo. Yan. Sa laptop bag, made of puri material, and then hand painted by the artist from Mindoro. Okay po. Ito po. Ito naman ay tela ng Buhi Camarines Norte. So after ng Bagong Pilipinas Christmas Village Bazaar, so bumili tayo ng tela sa kanila. And then tayo na nagagawa ng mga products. So, sinusuportahan nyo talaga yung isa't Ay, isa? po, kailangan po talaga sa industriya natin, hindi lang po pwedeng tayo lang. Kung kaya nating gumawa ng mga produkto, na bagong produkto para sa kanila, so why not? Ito naman po ay basahan sa doormat. Nagawa ito ng ating mga kababayan. So, sila yung naghahabi ng mga ng doormat, tapos ginagawa na siya mga bag. Magkaiba po talaga yung kulay. Ay, yes, so that's a color blocking Tapos design. yung Tapos may zipper pa sa loob. So, di na ulit tayo nakapagawa, pero marami tayong raw materials na naka-ready. May umu-order po sa inyo. That's a water lily. Ito, Water lily. is a water lily. Laminated water lily. Okay. Yan. Wow. Matagal na po yung nagawa. Matagal na rin po ito. 4 years na po ito eh. Okay. Ito isa sa mga matagal din namin raw materials. Ito 15 years na yung raw materials niya. Na water lily din. Ito naman another one is hinabing water lily. Handwoven na water lily natin. Pero ito po, Ito na mga asset lang yan. Ito naman ay design lang yan. design lang to na pwede siyang gawing lampshade, pwede siyang table lamp, pwede siyang gawing bag kung gusto siyang gawing bag. Okay, pwede mo siyang gawing wall decor. Oo. Nabili ko to sa Manila Fame, doon sa mga taga Isabela region. Hindi naman lahat pala Yeah. sa inyo. Ito po. Yan naman po raffia and then rattan ng mga lampshade.
Paano po nalalagyan ng ano yan, ng ilaw? Yan na lang siya, i-insert na lang siya sa loob. So may butas naman sa gitna. Okay. Ito din po, ganun. Yes po. Yung parang mga walis, sir, ano po yan? Diba? Itong parang Yan mga pong walis tingting, so lampshade natin yan. So hindi lang siya pang walis, malinis ang bahay. But also pwede mo siyang gamitin sa any products na maisip mo. Pwede siya sa wall decor, pwede siya sa lighting. Gusto mo siyang gawing carpet, pwede rin naman. Gusto mo siyang gawing bag, pwede rin. Basta meron na tayong tamang material execution and application para dyan. Mga upcycling natin, lahat ng mga waste materials natin na tela, mga banig, ay di natin siya tinatapon. Ito tela ng Kalinga, Payao, and then tela ng Mindoro, gawa natin mga Mangyan people. So lahat ng mga waste natin, ginagawa natin mga products din. Symmetrical design or line designs lang natin. Gawa po sa tela at saka yung ating mga synthetic leather. This is another bags. It's made of buri material, combination ng abaka ng canvas, and then yung ating hand-woven fabric from Oriental Mindoro. One of the beach bag from Abra. Okay, combination ng ating from Mindoro. Meron tayong lining sa loob. Okay. Okay. Magkano yung ganyang kalaki, sir? Umabot siya ng 2,500. 2.5. Dahil nga hand-woven yung ginamit natin material. Opo. Yung mga ganito po. Ito, ano to? Yan po ay plastic material natin. Mga bayong lang. Okay. Na pwede siyang lagay ng laptop. Okay. Ito Yan po ay ayan po yung mga combination ng lahat ng mga waste materials from water lily, from kawayan, from buri materials, hand-woven fabric from Kalinga, at saka yung ating from Baguio. So we have also from Mindoro. So lahat ng mga materials natin, pinagsama-sama natin para maging isang artwork. Just coconut combination and yung ating buri material. Ito po. That's my artwork na no painting using recycled materials na spray paint. Pag naubos na yung spray paint, so ginagamit natin siya as an artwork. Walang sayang sa inyo. Wala talaga. Grabe, walang sayang. Yes, okay. Walang sayang kay Sir Renel. Okay. Actually, ang istorya na, that was pandemic, meron siyang artist from Mindanao. So, nagbenta siya ng artwork niya dahil yung kanyang nanay ay nasa ospital. Ito to. So, binili natin yung kanyang artwork. Ano pong ano to? Acrylic paint. Wala naman po akong masabi sa inyo. Tumutulong talaga kayo. O, hindi lang siya para sa sarili niyang kapakanan, 'di ba? Tumutulong din siya sa ibang artist. Ito po. Yan po ay kapis, water lily, and abaca. Mga one of collection na One Art Network. Collection po, meaning hindi nyo ibebenta. No, I mean collection, one of a kind. Kasi ang hirap na siyang ulitin ulit. Okay. Not unlike yung may mga pattern talaga, pwede. Pero since ito ay handmade, so expected natin, hindi natin siya magagaya 100%. Oo. Mga magkano yung ganito? Ito sir? po ay 12,000. Okay. Ito sir, magkano? Kaya po 4,000. 4,000. Ayan ang pets niya. Si Facebook at Instagram. Ito po yung project nyo ngayon. Order for Iloilo. Ano po ito? Yung frame, gawa po saan? Bakal po. Kayo din po? Bali, yes po. So yung bakal po ay usually dati dito kami nagagawa. Pero ngayon, ginagawa na namin sa labas para may kita rin naman sila. Oo. So hindi lamang kami yung kumbaga collaboration and partnership na rin din para magiging mabilis yung production. So after na mabalutan nila to, so gagawin naman siya ng i-weave naman siya ngayon ng ating weaver. So lahat naman yung mga weavers natin nasa bahay-bahay lang.
So, literal na rin siya. It's a community base. Ito po yung first step. Okay. Ito yung binabalutan niya ng bakal para matago yung bakal niya. At saka siya ibibig mo. Ayan, gusto Ito na na. yan. Ano po yung material na yan? Water lily po. Ano pong klaseng basket yan? Kahit ano, basket po. Shoe, yung lalagyan ng sapatos? Kahit ano po. Kasi may nag-order dito na nilalagay po sa resto. Nilalagay ng mga paninda. Ah, okay. Parang ano, container. Gawa sa water lily. Mhm. Minsan karaniwan po resto po ang nag-ano nito nag-order sila sir. Ano yun? Ang galing mo naman. Ba't ang bilis? Paano nagkaroon ka agad ng ganun? Ayan. Gusto niyo po ulitin ko? Hindi, okay na. Okay po. Ang galing na. Ayan po, kahit bakal Wala po tayo sa nilalagay na. Lagyan pa namin? Hindi, wag na. Ay, hindi na. Okay, sige. May balot na yun. Okay, sige sir. Wow. Sino pong nagturo sa kanila, Sir Si Sir Kayo? Renel din po. Ano po sila, mama, pandemic baby siya na yan. Ayan. Yung pandemic po, dati kami 6 lang. Pero dahil walang trabaho yung ating kababayan, so naging 50 silang lahat. Dahil kaya siya naging 50, hindi lamang siya yung nanay, but also yung mga anak niya, tsaka yung kanyang asawa, ay naturuan din at nabigyan ng pagkakataon kumita din. So sabay-sabay kami kumikita. Kaya yung aming 50,000 na piraso ng water lily ay nauubos sa loob ng halos 2 linggo. Pero dati, inaabot kami ng mga 3 to 4 months bago maubos. But because malakas yung demand ng basket during panahon ng pandemic, so mabilis yung yung income namin. So maraming nakikita yung lahat. So yung mga iba namin mga weavers, nakapatayo ng bahay, nakapagbili ng tricycle. So yung mga estudyante naman nakapag-ipon para sa kanilang cellphone, para sa kanilang yung online class nila. So yun, maraming malaking impact ng panahon ng pandemic na may mga trabaho sila during that time. Sila, Sir, ilang taon na po sila? Ito to. 6 years po. 6 Ilang taon ka na? years. Ilang taon ka na? 22 na po. 22. So, nung pandemic, 16. 24 years. 24 na? 4 years. Hindi, ilang taon na? 23 po. Ah, pareho sila. Tapos may dalawang anak. Ah, may mga babies na din. Babies. Oh, okay. Kamusta Pag kami naman? mga bago naman, pag may mga bagong weaving design, ituturo lang naman sa kanila. Pero may kanya-kanya naman sila mga expertise. Ngayon, pagka nag-meet ang maraming order, so lahat kami gagawa para dyan sa order ng client. Kaya maraming water lily sa Laguna de Bay. So, kagandahan, abot kamay lang yung water lily. So, pag masipag ka lang manguha ng water lily, libre mo siya makukuha. And then, ikaw na yung magpapatuyo, ikaw na yung mag-harvest, kami nang bibili ng raw materials nila. So, may kita rin yung mga fisherman natin. Pag minsan na walang harvest ng, walang huling isda, so water lily ang kinukuha nila. Naka 6 years na kayo dito. Okay ba? Okay ba to naman sa po. shop? Okay naman po. Nakapagpagawa po kami ng bahay. Ganun. Napagpag. Dati kahoy lang po. Ngayon, ay, bato na po. Yes. Talaga? Nakakatuwa naman. Kasi marami tayong mga estudyante na nag-aral dito, nagtrabaho dito. Ngayon, gagraduate na sila. Yung iba, nakapag-graduate na rin. Because of the handicrafts natin ng water lily. Ano pong requirement nyo para makapagtrabaho sila? As long as sila naman ay interesado na matuto at kumita, welcome silang lahat. So wala namang age limit, walang requirements na kailangan. Basta kailangan natin is collaboration and partnership para lahat tayo kumikita. Mula sa nangunguha ng water lily, sa gumagawa ng mga bakal, sa mga tricycle driver, sa
sa mga nanay na nasa loob ng bahay. So lahat may kita. Sabay-sabay tayo kita para. May skills training po ba? So far naman wala, pero pagka gusto nilang matuto, tuturuan naman namin sila. Tinuturuan namin isa-isa paano yung paggawa ng produkto, paggawa ng mga basket, ng mga pamaypay. So yung mga magagaling sa weaving, sila yung gumagawa ng mga basket. Yung mga hindi naman marunong sa weaving, sila yung gumagawa ng mga pamaypay na ididikit sa water. Or nagagawa ng mga bags, nagagawa ng mga wallet, gano'n. So iba-iba naman yung kanilang expertise. Eh no, nakatapos na siya ng isang Yung ganito po kalaki, gaano katagal to matatapos? Kaya po siya ng 2 piraso sa araw. Yes. Kung hindi lang po, tinatamad ang nagagawa. Hindi nila naman na ginagawa. Pero sayang naman. Pinariringgan mo yung sarili mo? Sarili niya. Yung sarili niya yun. Totoo lang po, malakas kumita dito sa basket. Kasi purpose po Kasi bigay yung sa amin ni halimbawa Sir. yung isa, yung gumagawa ng placemat, ang bayad ko ay 70 pesos. Nakakagawa siya ng 10 piraso isang araw. So meron siya 700 pesos per day. Recent pa nga po, 1.5 sa isang araw. Wala pa po isang araw, di ba, Sir? Kung talagang hindi ka po tinatamad. Pero kapag talagang gusto mo talagang gumawa at Ang kumita. paggawa naman ng material, ng mga basket, may tamang proseso. Pag nakuha mo yung proseso na halimbawa meron akong papagawang 10 piraso, so lahat ng raw materials naka-ready na, nakagupit na, malinis na. So mag-weave ka na lang mag-weave para makabuo ka na mas maraming products sa isang araw. Okay. Si Sir, seryoso na. Gusto na makarami. Tahimik na siya. Siya naman yung gumagawa ng mga pamaypay, mga headbands, so nagdidikit. Hindi siya nag-weave ng material. Pero halimbawa, siya yung nagbabalot ng bakan, siya yung nagre-ready ng raw materials, naggugupit ng mga parang pambags, mga ganyan, mga wall decor. Yan. Kanya-kanya po sila ng skills. Ang laki nito, Sir. Ano to? Ayun po ay umbrella lampshade. Lampshade to? Yes po yan. Sa mga restaurant. Parang yung sa sa mesa. Yes po. Actually original, ginawa ko siyang umbrella sa parang tent sa labas. Oo. Pero ginamit ko ay dahon ng niyog. Yung to? Ito po ay raffia, combination ng rattan and then abaka. Pero yung kauna-una ang original na ginawa ko din is yung dahon ng niyog. Okay. Pang outdoor. Kung gusto mo mag-coffee, pwede ka maglagay ng lamesa doon sa ilalim. Tapos yung bubong niya, hindi naman siya natin. Then, kinonvert ko na rin siya into a lampshade ng mga ganyan. Ito po, ano po ito? Ito po, lampshade po na made of abaka. Baka ito. Yes po. Nagda-divert kami ng ibang materials kapag walang stock ng cotton. May abaka din po dito sa Ang abaka natin ay nanggagaling na po ng Bicol. ng Ang raw materials. Bicol na po. Tapos yung weaving sa amin na po yung skills. Sa isang araw po, ilan po ang gumagawa sa Ngayon kasi ay actually 6 kami. Tapos yung mga weavers sa bahay lang. per piece din po yung bayad niya sa Yes, kanila? yes. Ang may order po nitong basket na ganito po, yung ginagawa niyo, mga restaurant po yan. Meron silang pasalubong center and manufacturing din sila ng mga produkto. Tapos ito, nilalagay nila sa kanilang tindahan. So nilalagyan nila ng mga products sa paninda. Tapos binebenta rin. Ito isa sa mga order ni Ma'am Patis Tesoro ng Tesoro Handicrafts. So ginawa niya doon sa kanyang boutique, nilagyan ng mga products, at the same time sinesell din nila. So malaking bagay. So yung mga partners natin, all out yung support nila para tuloy-tuloy din na may gawa rin kami. Opo. Hindi po kayo nawawalan sa isang buong taon. Hindi naman.
kailangan talaga is mag-join ng mga trade fair, sumali sa mga trade fair ng DTI, para dire-diretso na makakuha rin tayo ng mga buyers mula sa, hindi lang dito sa Laguna, but also national and international. Okay. Ano po bang requirements ng DTI, sir, kapag... Ang requirements ng DTI natin, kailangan ay meron kang products, pangalawa meron kang DTI permit, then mayor's permit, resibo, PIR, para makasali ka sa mga trade fair or sa mga activities ng DTI. So kung nagsisimula ka pa lang, pwede yung DTI permit lang, and then habang ikaw ay nagsisimula unti-unti, ginagabayan ka through product development, through seminars, marketing, market matching, and then mag-join ka ng mga local fair, and then hanggang sa makita yung potential mo na pwede ka na mag-join on national level. So may process talaga. Pero yung pagbibigay ng clients galing din sa DTI? Yung sometimes meron tayong nagkakaroon kasi tayo ng business matching. So nililink tayo sa mga buyers, sa mga supplier, sa mga client, local and national, and even international. So it's up to us na kung paano namin siya i-deal, kasi that's our practice. Paano makipag-deal sa kanila, ano yung kailangan nila, kung kaya nating i-accommodate yung kanilang order, yung design natin o design nila. So yun, doon tayo makakuha ng order ng client from a DTI. So malaking bagay talaga si DTI. So si DTI talaga isa sa mga nagbibigay ng mga training, seminars, like product development, packaging, design, and then yung marketing natin na binibigay nila. So